Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm, no? Ayan, so ano bang araw ngayon? October 4, 2024 po ngayon ng gabi na. So 6 PM na po, ano? At magha-harvest po tayo ng dragon fruit. Actually, mga October 1, 2, 3, naka-harvest na po kami more than 100 kilos na po, ano? At yan, October 4, ha-harvest po tayo ng mga naiwan pa po, no? Ng mga dragon fruit. At kung mapapansin po ninyo, ibang mga bunga po nakain na po ng ibon. So hayaan na natin. So ganoon talaga. Sa kanila na 'yon, no? Ayan, so ang hirap ng cutter natin, no? Ayan, so tingnan niyo po, oh. Yan, ubos. So kinain po talaga ng ibon 'yan, no? Ubos po. So okay lang 'yan. Para naman matikman din nila. Hindi, actually gusto ko yung ibon talaga ito. Okay lang, at least hindi naman po lahat. Pag yung isa, ubusin lang nila. Hindi naman po lahat talagang kainin nila, no? So okay lang po yan. Friendly naman tayo sa mga ibon, no? Dagdag attraction din yan sa farm, mga ibon. Harvest lang po tayo ng dragon fruit. So yeah, sundan nyo lang po ako, no? So tingnan nyo kung makakaraming nga ba talaga ako. Ngayon, pang-apat na araw po, no? So yung mga araw po kasi siyempre ginagabi ako sa pag-uwi. Yan, sina misis po ang nag-harvest. Hindi po nila nabibidyohan, no? So pinipicture na lang po nila yung mga na-harvest po, no? Yan. Mapapansin po ninyo, malalaki po yung bunga. Ito po, half kilo na ito malalaki po yung bunga, no? Ibang mga farm, nasa na po sila ngayon, off season na, kumbaga wala nang mga bunga, no? Pero dito sa ating farm tuloy-tuloy po yung bunga. Ayan, so ipakita ko rin po si Asunta. Ito po is Asunta po ito, no? Ibang variety po to, hybrid variety. Actually po namukadkad ito noong mga August 26. So September 26, October 4 na po ngayon, more than a month na po, ano? Ayan, ganito pala yung po itsura nila, no? So hindi pa namin hina-harvest. Hayaan namin mag 2 months para bago po namin i-harvest, no? Tapos ito po yung iba, no? Tingnan niyo po yung kasama niyang mga yan. Asunta po ito, nabuhay po kasi kagandahan po niyan mga to. Tsaka ito po, namukadkad sila na may mga kasama po na kasabay na Moroccan Red variety. So na-pollinate po ng maayos. Ito ang worst, ito po, namukadkad siya ng bumabagyo tapos wala pang kasabayan na Moroccan Red na self-pollinating, yun, wala. So ito, expected po mamamatay po ito. So okay lang po yan, at least may tatlo po na nabuhay, no? So yun lang po. And kung mapapansin nyo po, ano, itong bunga po na ito, napakalaki po nito. Almost po ito, halos 1 kilo na po ito, ano? So estimate ko lang po dito, ha. 3/4 mga 750-800 grams na po ito, ano? Malalaki po pagkakaunti ang bunga kasi malalaki. Yan, no? Yan po. Harvest po tayo, no? October 4. So yan, October 1, 2, 3, 4 diretso yung harvest namin. More than 100 kilos. Yung ibang mga, sabi ko nga kanina, yung ibang mga lugar po, lalo yung parteng na po, parteng Mindanao, off season na yata nila. So dito sa Luzon, hindi pa po, marami pa po talaga, no? Hanggang November pa po ang harvest season dito sa Luzon. Sa mga hindi pa nakakaalam, nasa Pangasinan nga po pala ang farm namin. Tingnan nyo po, yan. So kinain din po ng ibon. So hayaan lang natin. Huwag tayong masyadong pandyan, no? So ito, pakayan na rin sa kambing mamaya, no? Okay lang po yan. Yan. So may dalawa na po. By the way po, ano, itong mga hina-harvest po namin, actually sold out na po. Sold out na po lahat, no? So ito po kasi ang diskarte po kasi namin sa mga tanim namin dito, kaya lagi po kaming sold out. Bulaklak pa lang po binebenta na namin. So pagbuka pa lang ng bulaklak, so estimate na namin sa tatlong bulaklak 1 kilo. So 3 piraso 1 kilo, and binebenta na po namin agad yan. So pag nahinog sila,
i-deliver na po namin sa mga buyers. Kaya hindi po kami nai-stockan ng product po dito, no? Ng mga prutas po. And so bukas po, i-deliver na po namin itong mga prutas po na ito. Yan, October 5 po bukas. Yan. So ito po. Yan. Ito po ha. Pag nagha-harvest po tayo, mag-spray din po tayo pagkatapos. So, 'di ba na ngayon uubusin yung mga hinog po na bunga. Mag-i-spray po. At ang ini-spray po namin sa mga tanim namin ngayon is organic na yung baking soda, cooking oil, tsaka dishwashing liquid. So, sabay sinasabi po ng iba hindi naman siya pure organic, pero kumaga hindi siya delikado na chemicals. Although chemicals sila, at least parang hindi siya masyadong delikado kumpara naman po sa ginagamit namin dati na yung fungicide tsaka yung insecticide po, ano, masama sa kalusugan ng tao. Although sa plus hindi naman, kasi green naman sila na i-sprayhan dati. Yan. So ang kwentang nung gamit po namin is para po sa nag-i-spray is hindi masyadong delikado sa health. So health conscious tayo ngayon, no? So ipapakita ko ulit. Charan, mayroong isang yan tinamahan. So pangatlong bunga po dito ngayon, no? Na kinain po ng ibon. Okay lang po yan. At yan, gabi na nga po, no? Kaya medyo madilim. Pagpasensahan nyo po, ha? Yung pag-harvest po talaga is hapon. Ayan, ganun oras. Mainit po mag-harvest pag maaga. Yun, mainit pag maaraw, no? Oo. Sa mga baguhan sa dragon fruit farming, V-shape po, ha. Ito yung mga nasa dulo, ganyan lang. Dali lang naman yan, ganyan mo lang, oh. Ganyan lang po. Yan. May video po kami ng pag-i-spray ng yung baking soda, dishwashing liquid, tsaka yung oil po, ha. So sa mga hindi po nakakala, mag-comment lang po para i-send ko po yung video link sa inyo po, no? Yan. Sa description nga pala ng video, andun po yung Facebook ko. So i-follow nyo lang po ako kasi hindi na po kayo makapag-friend request. Fully loaded na po ang ating mga friends list, no? Nasa 5,000 na po, no? So follow nyo na lang po ako. Questions po kayo personally, i-click po. Mas mabilis natin sagutin, no? So yan, medyo gabi na talaga, madilim na. Yan po. Yan, so V-shape para ano, huwag yung tatamaan tong laman. So yan po. Para hindi po agad masira yung tanim, no? Heto po pala, ha. Bukas po, ano, di ba nag-harvest na po tayo, kunwari. Lahat po ng ganito, yung mga tumutubong ganito po, ano? Yan, yung mga ganyan, mga ganito po, ganyan. Tatanggalin po yan bukas. So pagkatanggal niyan, tsaka magi-spray po. Tinatanggal po yan lahat pag fruiting season po, ano? So para po magbubulaklak po ulit. So ito sa mga hindi naniniwala, maglalabas kami ng videos na mamumukadkad po ulit sila ngayong October para mai-harvest po tayo ng November. Okay po? So yan. Kung magtuloy-tuloy po yung ulan, ha. So, yun yung isang sikreto pala. Kailangan ng ulan kasi kaya pwede mang diligan pag talagang walang ulan, no? Para may harvest po tayo ng November po. And yun na po yung mga magiging last na bunga, yung sa mga November, no? Ayan, no? Ang susunod po lang na harvest namin after ngayon is October 11, 12. After no 11, 12, meron din kaming harvest ng 15, 16, 17, 18 hanggang 22 po. So yun, dire-diretso yung harvest po natin, ano? Ayan, and hopefully may November po talaga tayo.
Kita ko dito oh. Kailangan po talaga ng cutter sa pag-harvest ha. Kung wala kayong cutter, masisira kasi yung tanim pag wala kayong cutter, no? Pag pinapaikot-ikot nyo lang. Ito pa po. Meron pa ba? Mapapansin niyo po magaganda yung mga bunga no? Walang mga pekas. So mga ganito po binibenta po namin ng 150 po per kilo. Yan. So hindi po kami dito nag-underprice. So yung mga nagbebenta ng 30 pesos per kilo, 35 pesos per kilo. Marami kami nakikita na gano'n, nagbebenta ng gano'n. Pero kahit magbenta sila ng gano'n, maintain po namin yung price natin po na 150 tsaka 100 po no. Kapag gano'n po kasi ginagawa ninyo, yung binabagsak nyo po yung presyo no? Wala na, next year hindi na po yung magkita-kita kasi mahal din ang maintenance. So hindi nyo po ma-maintain ang maayos ang farm ninyo, hindi, wala. Masisira yung farm ninyo pag hindi nyo po na-maintain. So bina tayo. Nagtago no? Ayan, baka gusto nyo tanungin, anong height nga ba ng poste? Diba? Yan. Ano yung planting distance? Yan po yung mga i-consider po ninyo sa pag-dragon fruit farming, no? Planting distance, height po ng poste. Natin nyo po, oh, di ba? Kahit bata po, ma-harvest po nila yan. Kasi, ang dragon fruit po, ano, pag nakuha po yung pinaka-peak nila, bababa po yan, di ba? Nagbubunga po sila dito sa mga dulo. Usually, andito lang po sa mga bunga sa baba. So kahit bata nakaka-harvest. Konti lang or bilang lang yung mga magiging bunga sa taas. As in konti lang. Andito lang sila sa baba lahat, no? Madaling mag-harvest. So kahit mataas yung poste, nasa baba naman yung bunga. Ayan, so actually gumagamit kami ng ilaw, ano?
Mas maganda kasi mag-harvest pag hapon. Malamig ang panahon, no? Kesa po yung tanghali o kaya ano, mainit. Sakit sa balat.